Magandang hapon po mga chief, nandito na naman tayo para sa panibagong vlog ngayong hapon na ito at ito'y tungkol na naman kay BP Sara, ang ating Vice President, na kung saan ay may mga ilang grupo daw ang nais na patalsikin talaga si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng People's Power. At yun ay hindi inayunan ng Vice President dahil ayon nga sa kanya, gustong makita ng taong bayan kung paano mamuno itong si Pangulong Marcos Jr. hanggang sa dulo ng kanyang termino. So meron dito tayong nakalap na video na kung saan ay nagsalita si BP Sara at atin pong panoorin ito. So agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. So ayun nga sa balita na ito, nais ng ilang grupo na ito na yun nga pangunahan ni BP Sara ang pagpapatalsik dito kay Pangulong Marcos Jr. Independence Day celebration sa Davao City. Natanong ang bisik kaugnay sa panawagan ng ilang grupo na pangunahan niya ang people power laban sa administrasyon. Ay sa bise, hindi siya sang-ayon dito at iginit na may sinumpaan siya sa kanyang opisina na poprotektahan niya ang konstitusyon. Ayon nga dito sa Vice President, gusto niyang panindigan ang konstitusyon ng ating bansa at makita ng mga taong bayan kung paano pangunahan ng ating Pangulong Marcos Jr. ang pagiging isang pangulo niya sa bansang ito. Alam naman natin na hindi basta-basta mananahimik lamang ang Malacanang, lalo na itong si Attorney Claire Castro ay talagang sumagot agad ito at makikita natin nga dito sa video na talagang nagagalaiti din si Claire Castro na sumagot ayon sa sinasabing ito na nais patalsikin ng Pangulong Marcos. At dito ay inihayag ni Claire Castro na ang mga sinasabi ng Vice President ay parang ibinibulgar niya ang gawain daw ng kanyang pamilya o ng pamilya Duterte dahil sa ginawa niyang itong pagsalita noong nakaraang Independence Day. So nandito, panoorin natin itong video na ito. H ang Pangulo? At bakit? Sino ba yung may records ng pagpatay? Sino ang nagbanta ng buhay? At sino may kakilala sa assassin? Itong Independence Day, ang ginawa ni VP Sara, binulgar niya lang at kinainisan niya yung gawain ng pamilya niya. Kasi gawain ng pamilya niya yung mga lahat ng binanggit niya eh. Umanat na naman si Claire Castro at talagang nagagalaiti siya no, sa salita na binitawan ni Vice President at talagang ano siya yung kapag ang pinag-uusapan na itong si BP Sara at ang kanyang boss na si Pangulong Marcos Jr. ay talagang matindi ang ang balik ni Attorney Claire Castro. So meron nga ako kanina pang napanood na o nabasang caption na kung saan ay mukhang itong impeachment trial na ito ay mukhang hindi na naman ito matutuloy kapag yung mga sinasabi na yung may sinasabi na yung hindi yung mga ebidensya yata eh. Hindi ko masyadong yung buod ng news na yon dahil parang dumaan lang sa news feed ko eh. Pero hinahanap ko kasi yung yung kabuuan ng video na yon o ng text na yon ay hindi ko makita, kaya ito na lang panoorin natin itong sinasabi naman ni Congressman Luestro na meron silang ilalabas ng mga testigo na
nasa around 30 yata katao na kung saan ay may mga testimonya against sa Vice President na si Sara Duterte sa gagawing hearing o pagdinig patungkol sa impeachment trial na ito na isinampa kay Pangulong Vice President Sara Duterte. Panoorin natin itong maiksing salita ni Congressman Loestro. It is more than 25. The witnesses is not only 25, it's not only 30, it's even more. As to the exact figure and who these witnesses are, let's wait until the pre-trial brief is filed with the impeachment court today. So base nga rito sa sinabi ni Congressman Loestro ay hindi lang daw 25 o 30 at maaaring higit pa sa mga bilang na yan. At kung sino daw ang mga witnesses na ito na kanilang ipapaharap. At yun nga, talagang napaka-suspense itong mangyayari na ito. So, hindi natin alam kung ano talaga ang direksyon ng ating mga leader ng gobyerno na ito sa ngayon dahil syempre may kanya-kanya silang mga akusasyon sa mga leader na nakaupo natin lalo na dito sa Vice President at syempre yung depensa din ng grupo ng Vice President na kung paano nila din ma-prove na hindi ganun ka-guilty itong ating Vice President. Pero balikan natin yung video kahapon na ating ibinahagi tungkol sa asset and liabilities ng Vice President at ng kanyang asawa na si Carpio. Na kung saan ay sinasabi nga rito sa nabasa ko na ito na mula rin sa online news ay umaabot lang pala sa 98.6 million yung kanilang joint asset na ito na kung saan ay sinasabing hindi na i-disclose doon sa kanilang salin. So, kung atin titingnan, napakaliit na halaga kung pag-uusapan na yung mga trilyon o bilyon na mga nangyayaring corruption sa ating bansa. Kung ihahambing natin itong sinasabi nila na hindi na i-declare na mga asset ng mag-asawa na ito, na siyang kanilang parang in-expose ngayon at pinag-uusapan at dahil nga siyempre alam natin na ang Vice President ay isasalang na sa kanyang impeachment trial na ito na hindi ko alam kung kailan ito matutuloy at magsisimula at hanggang ngayon ay parang puro haka-haka pa rin ang ating mga naririnig at wala pa rin malinaw na inuumpisahan tungkol sa impeachment na ito. So meron tayo ditong text na nabasa na i-share ko rin sa inyo, basahin natin. At ito'y tungkol nga doon sa sinasabi nilang asset ng mag-asawa na hindi na isama doon sa kanilang salin. So ito mula ito sa sa isang online news. Duterte Carpio net worth hits 98.6 million in 2025. Yun ang nakasaad dito. The combined net worth of Vice President Sara Duterte and her husband Manasseh Carpio reached at 98.66 million in 2025. Based on their joint statement of assets, liabilities and net worth obtained by yun lamang ito'y nakuha ng isang unang GMA News ang nakakuha ng na ito ng kopya na ito. Their total assets amounted to 122.8 million yung total ng assets nila, with liabilities stood at 24.14 million. The couple's declared net worth increased from 88.51 million recorded in their 2024 salin. So, maliit lang kung tutuusin ilan lang pala. O 98, 88 yung idinagdag. So, magkano lahat ang total nito?
Samantalang yung nangyayaring corruption, bilyon ang pinag-uusapan doon. So, wala no, parang hindi ako hindi ako kumbinsido doon sa inilabas nila na dagdag na yun nga ang sabi nga doon sa news na yun kahapon sa na-share natin na video ay ang point nila doon ay bakit hindi na-disclose doon sa kanyang salin. So ibig sabihin parang may tinatago ang Vice Presidente. Parang ganun ang point nila eh. Pero kung titingnan natin, napakaliit lang pala na hindi ganun kalakihan eh. Kung ating i-compare sa ibang mga asset ng mga ilang leader ng ating gobyerno. Napakaliit na na halaga ang kanilang tinitingnan dito na siyang panibagong panibagong ebidensya. So yun po at sana nagustuhan nyo muli itong ating ibinahaging video na ito. At kung nais mong magbigay ng iyong komento, reaction, opinion, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.